dito po ako sa Tanay Rizal to. Tanay Rizal. Maya-maya. Dito kami sa Tanay Rizal. Hey guys, good morning. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito po kami sa Tanay Arellano. Tanay Rizal. Arellano Bani. Ayan o, ayan o. Kindi. Kindi o. Ano? Yan ang ating mga kuya. Andito po kami o. Mga gwapo sila. Yan. Si Adrian Richard po. Kasama po namin. Richard Aldrin. Hindi naman si The Boy. Roddy Fernandez The Boy. Hoy, nandito si Androy. Hoy, ano naman si Binduro ko? Oh, football. Ayos. Okay. Bye-bye. Okay guys. Ito guys oh. May Tanay Rizal. Ano po? Gandang view oh. Halapan. Wapo laki. Kibay. Ay. 5 balo o walang kalata pong kami jupin. Sige lang. Sige lang oh. Okay. Mga kasama ko. Sila mga kasama ko, guys. Mambo na naman. Ito po tayo. Masakit tayo. Hindi na pumasok. Mambon. Guys. Guys, may dito tayo. Hello, morning. Hey kuya. Ano masasabi mo kaya? Good morning. Masasabi niyo? Kuya. Ito sila oh. We are in Tanay. Pakakit ako. Ito pa nakakita sa bundok po. Sa bundok. Okay guys. Ito. Ayan po. Ito sa taas. Ito sa taas pa. Taas ng bundok. Okay guys. Sa bundok tayo. Kaya this morning pagkakakit tayo sa bundok. Ano po? Ito po tayo. Ano po? Punta po doon. Mga kasama natin. Walk up. Parang nasa spring tayo ah. Bohol. Chocolate Hills.
Hello. Siya ko lang. Siya ko lang. Siya ko siya. Kandila cang kandila. Guwapo ah. Thank you Lord. Bante. Bante po tayo. Marami palang vlogger dito. Po. Guru gaya pa. Bante po tayo. Mga guys. Po. Tayo rito. Yan po. Yan po. Mga kasama po natin. Pada. Million views na ako. Pero one followers. Ganda oh. Sa may Tanay Rizal. Mga dala pili. Regina Rica. Po. Nandito kami sa Tanay. Alam mo, mamili. Sige po, akit pa tayo sa taas. Pinatugatog. Alis natin po. Mambol. Sa taas. So, continue po natin. Po. Sa taas. Kasama siguro ako especially. Asigo. Konti. Sa taas. Bro, walang sumitosum. Gusto mo para... Ano ba yung sum na to? Sa taas. Siguro sa loob. Tayo sa ilalim. Sa taas.
Sa taas. Okay, ang laki. Ito sa taas. Kailan, ano yung cellphone ko, usaran ko sa... Ito guys, sa wishing well. Ito. Tara, ito papaganda pala. Yan. Mukhang ka ebagya. Ay, papel. Pulajay. High blood diabetes. Tapos na po kayo nag-race. Ito na pa. Thank you. Sabi, kapal na nga mo. Di mo natagi ko, may matagi ni. Yan po, oh. Bakay po kami sa taas ng bundok. Ang kapal na nga mo. Yan po, oh. Parang nasa Bagyo. Kapal na nga mo. Oh, pero kapal. Ay, doon, no? Ay, sintok pa rin. Kaya tayo. Taas dito. Ito na. Ito. Sorry. Bapak saya man. Ada
pala ang pinangalan ng vaccine. Kunin ko po, Frederick. Pwede ko sa tayo. Okay, malapit. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. So, welcome po sa Reliquarium. So, bago po tayo mag-ikot, nagbibigay lang po kami ng munting orientation kung ano ba ang Reliquarium at bakit po tayo nandito. The same time, yung kahalagahan ng mga relics. So, una po sa lahat, ako po si Brother Dave de la Cruz, OP. Ako po ay isa sa mga administrator po ng Reliquarium or tinatawag namin the Home of the Sacred Relics. So, nakapalibot po sa inyo, mahigit kumulang 1,000 mga relic ng mga santo mula sa kanilang mga buto, buhok, dugo, damit, anumang parte ho ng mga santo ay nasa inyo pong mga inyong harapan. At siyempre, nandiyan din po yung relics ng ating Panginoon sa Kristo at ng ating mahal na ina. So, hindi na po bago para sa atin ang mga relics kasi doon sa katedral natin mismo, doon sa chapel ng Archdiocese of Manawag, pinagawa ni Archbishop Sok yung sa alalim ng altar, yung relics ng Archdiocese of Lingayen Dagupan, lalo na yung mula pa kay Archbishop Cruz, no, hanggang sa kanya ay talagang inilagay na po ng maganda doon sa inyong kapilya. At doon po pinakikita na mahalaga ang relic sa ating pong pananampalataya. So, ano po ba ang kahalagahan ng mga relics na ito? Unang-una po, mahalaga ang mga relics dahil ito po ay daluyan ng biyaya, pagpapala at kagalingan mula sa Diyos. No? So, bago po maging isang santo, meron pong kailangan na 2 milagro gawin ang isang tao para maging santo po siya. Bago ma-beatify, bago ma-canonize. So, pero hindi naman natin po sila sabi ang santo ang naghihimala. No? Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Mali po siya, may himala. Pero gagamitin po ng Diyos ang mga santong ito bilang kanyang daluyan ng kanyang biyaya, pagpapala at kagalingan. Kaya po, marami po ang lumalapit sa ating mga santo, kay Mama Mary, dahil sila po ay ginagamit ng Diyos, no? Bilang instrumento niya para maibigay yung inyong mga answered prayer. Kaya nga po dito, no, yung mga healing masses po, regular po dito, may exorcism, may deliverance, no? Kasi yung healing na hinihingi natin sa Diyos ay idinadawi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga relics na ito. Pangalawa, mahalaga po ang relics kasi ito po'y paalaala sa atin na lahat po tayo ay tinatawag na maging santo. Tingnan po niyo yung katabi ninyo. Tingnan niyo na para matapos na. Yan, very good. Okay. So, maniwala ka man sa hindi, pwede po yan maging santo. No? Ang unang santong mahilig kay Saint Michael. Huwag na tatagalugin. No? Santong mahilig sa San Miguel. No? So, ang tayong lahat po tinatawag maging santo. Kaya nga po, maganda po yan, pag umikot po kayo, mapapansin ninyo yung relics po nakaayos according to sa kanilang araw ng kanilang kamatayan. Yun po yung araw ng fiesta po nila. At yung araw po ng birthday ninyo, kung meron man pong santo doon, yun po yung birthday saint mo. Pag wala pa doon, ibig sabihin, antayin ho namin kayo maging santo. No? At kukuhaan ho namin kayo ng buhok para maging relic. No? Pero totoo ho yun, lahat po tayo tinatawag maging santo. Kaya nga ho kayong lahat, no? Dinadala nyo ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa misa, sa mga may sakit. Kasi kayo ang nagiging daluyan ng biyaya, pagpapala, kagalingan ng Diyos. Kayo isang santo. Pero what more, kung ikaw mismo, sabi nga ni Bishop Sok, we are called to be saints. Lahat tayo tinatawag maging santo. Sana balang araw magkaroon din ng santo mula sa Dagupan, sa Pangasinan. No? At pangatlo, mahalaga po ang mga relics dahil ang relics po ay palatandaan, tanda, sign ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung nasaan ang mga santo, nandoon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya napakapalad po ninyo sa inyong katedral na maliban sa Our Lady of Manawag, nandun pa yung mga relics ng mga santo. Talagang mahal na mahal ng Diyos ang mga taga-Lingayen Dagupan. Amen? Amen. Kaya nga sana po, no, dahil ito'y tanda ng pag-ibig ng Diyos, very priceless ang relic ng mga santo. Hindi po yan binibenta, hindi po yan, no, ninanakaw dapat, pero yun nga nakakalungkot. Marami mo dito sa ating bansa,
ninanakaw ang mga relics. Kaya sana kung inaalagaan niyo po ang Blessed Sacrament, alagaan niyo din yung mga relics na nandoon sa katedral. Kasi baka mamaya, no, maraming mga kabataan para man nahihilig sa relic. Kaya nga po, no, ang reliquarium, tinayo po natin ito para maging isang big sorry. No? Paghingi ng tawad sa Diyos sa mga sacrileges, paglalapastangan sa mga santo. Ngayon po, ano po ba yung mga mahalagang relic dito? So dito po, sa side na ito, kung makikita yung Divine Mercy dyan, nandyan po yung relics ng ating Panginoong Hesukristo. Nandyan po yung relic ng True Cross. Kung ang San Agustin, meron po yata sa 5 o 7, ang reliquarium meron po yung 10. No? 10 relics of the True Cross, yung kahoy mismo kung saan pinapo ang ating Panginoong Hesukristo. Nandiyan din po yung mga piraso na manger, damit ng ating Panginoon at iba pang mga relics niya. Sa tabi naman po niya, on the right side, nandiyan po yung chasuble at alba ni St. John Paul II. Yan po yung, di ba, nung sinaunang panahon, di ba, dati may nagta-Tridentine Mass, Latin Mass doon sa Old Church, di ba? Ganyan yung suot nila. So, yan po ay pagmamayari ni St. John Paul II na niregalo po dito sa reliquarium. Dahil si St. John Paul II po ang patron saint, ang Pope na nag-beatify kay Blessed Ivan Mers. Sino po ba si Blessed Ivan Mers? Ito po si Blessed Ivan Mers, na sa kaliwa po ng Divine Mercy. Ito po yung kanyang statwa. Huwag lang mo kayo malilito, hindi po yan si Jose Rizal. Okay? Hindi mo kami Rizalista. Si Blessed Ivan Mers po ay isang kabataan, 32 years old, pero siya po isang doktor ng philosophy. Siya isang teacher. Never po siya nag-asawa. Never po siya nag-isip na maging pare. Siya ay ordinaryong laiko, teacher, at nakatutuwa dahil ang tawag po namin sa teacher of saints kasi